What's up mga kabro, and for today's video, ang ating pag-uusapan is all about how to close a business in BIR. Gumawa ko dito ng outline para wala tayong makalimutan and maging complete lahat ng information, requirements, processes na pag-uusapan natin ngayon. Ayan, it is based on my own experience during this year nung nag-close ako ng business sa BIR. Pag-usapan naman natin kung ano yung mga dadalhin sa BIR kapag mag-close na tayo ng business. Una is the Certificate of Registration. Yun yung ibinigay sa inyo certificate nung kayo ay nag-register ng business nyo sa BIR. Pangalawa is the Municipal Business Closure or yung certification. Pangatlo, DTI Closure Certificate. Pang-apat, Book of Accounts, yung ating mga pinaglilistahan ng mga sales and disbursement. Receipts, yung mga unused and used receipts. Kailangan dali natin yan, yung mga resibo. BIR placard, yung kulay green na yung ask for receipt, yung mga ganon, yung pinapaskil sa tindahan. Next is yung letter for district officer. Nakatunayan na i-state natin doon kung ano yung ating reason bakit natin i-close yung business. Certificate of Registration, already mentioned. Ball pen, of course, kasi may mga pinipirmahan and may mga pinipilapan doon. Tax return copy, napakahalaga nito na nag-close ako kasi nakakapagpabilis ito ng assessment dun sa kasi i-assess kayo dun kung may mga utang pa yung business nyo. Kailangan malinis bago kayo mag-close ng business. Kaya kung may tax return copy kayo, mas mapapabilis yung assessment dun sa office para ma-verify na bayad na talaga kayo kasi may mga tax return copy kayo. And also, a valid ID. Kasi kailangan yan. Example, kapag kayo ay nagpa-notaryo doon at may hiningi sa inyo, may percent kayong valid ID. Kailangan yan at least 2. Suggest ko rin na dapat may Maya app kayo or kahit wala, basta may kakilala kayong may Maya app na may fund. Kasi dito mas mabilis makapagbayad ng tax just in case man na meron pala kayong hindi nabayarang tax or something na kailangan nyo pang isettle dun sa BIR. And last, syempre magdala kayo ng worth at least 5K na pera kapag kayo ay mag-close ng business para may gastusin kayo. All naman na yun kasi ako, parang nagastos ko lang is 3,000. I suggest na 5,000 for other expenses and miscellaneous just in case man na kailanganin. Mas maganda na yung sobra. At ayan yung mga list of requirements na dinala ko nung ako ay nag-close sa BIR. Ayan, kompleto na yan. Wala na kayong hahanapin or wala nang hahanapin dyan yung officer doon sa BIR na magko-close ng business nyo. Ano naman yung mga proseso na dapat natin gawin para ma-close yung business natin sa BIR or this step-by-step process? The first thing na gagawin natin is close the barangay business permit. So mahalaga ito kasi ito yung pinaka-una yung gagawin or pinaka-unang hahanapin kapag kayo magko-close ng business permit. So kailangan ay close ang ating barangay business permit. Pangalawa, close the DTI permit. Di ba nagkuha tayo ng permit sa DTI? Kailangan din natin i-close yun. Pumunta lang tayo sa office ng DTI, ipa-close natin, bibigyan tayo ng certification, and ipapakita naman natin dun sa next process na gagawin natin. Pangatlo natin gagawin is close the municipal business permit. Di ba nagkuha tayo ng permit sa ating munisipyo? Ayan, i-close din natin yon. And yung DTI permit closure at yung business permit closure sa barangay is kakailanganin para ma-close yung ating business sa munisipyo. Kaya kailangan ma-close mo muna yung DTI at yung barangay permit bago ka makapag-proceed or makapag-close ng business sa ating munisipyo. Pang-apat or next natin gagawin ay i-update natin yung books and receipts na binigay sa atin ng BIR. Yung books ay yung sales at saka disbursement na ibinigay sa ating dalawang columnar. Kailangan updated yon from the start na nag-start yung business mo. Kailangan updated yon para hindi tumagal yung ating process ng pag-close sa BIR and hindi tumagal yung verification. Pangalawa, kailangan yung receipts. Napakahalaga nito na yung receipts natin dapat ay may mga sulat, may mga address, name, date. Napakahalaga niyan na bine-verify ng BIR. And at least sana nagamit natin yung receipt natin kasi magtataka yung BIR dyan kung bakit hindi natin nagagamit. Kailangan updated yon from the start na nag-start din yung iyong business. Kailangan updated yung dalawa na yon. Pang-lima natin gagawin is prepare a letter for Revenue District Officer indicated the reason. So kailangan yon, hinihingi talaga ito sa BIR. Or else naman, kapag hindi hiningi sa inyo, may fill-upan lang kayo doon, may binibigay silang papel. Pero sa case ko, gumawa ako for assurance na rin. In-indicate ko doon yung reason ko, ayan, naggawa ako ng letter, pinrint ko na lang, and then, ayun, okay na.
Pang-anim natin gagawin, ayan, napaka-importante nito at ito yung nakapagpatagal sa akin kung bakit ako inabot ng hapon. Ayan, settle all the unpaid tax. Or halimbawa naman, hindi pa kayo inabot ng annual tax, ayan, magbayad na rin kayo in a short period. Ayan, ang ilalagay nyo lang doon is short period. Makikita nyo naman doon sa tax na binabayaran natin online. Magta-tax period lang, mag-short period tayo. And dapat lahat ng tax na babayaran natin, percentages, individual, is paid dapat yon. Kasi ako that time, hindi ko nabayaran yung annual tax ko. Pero short period kasi nga hindi pa ako inabot ng pang-annual tax. Kaya yun, short period yung ginawa ko. And yung percentages and individual is okay naman, nabayaran ko. Yung short period lang talaga na annual ang hindi ko nabayaran. Kaya doon pa mismo ako sa BIR nag-process nun. Pero kung na-process nyo na sa bahay nyo yun, before kayo pumunta sa BIR, mas mabilis. Wala na kayong babayaran doon sa loob. Pang-pito natin gagawin is, ayan, dali natin lahat ng mga requirements. Katulad ng binanggit ko kanina na mahalaga, katulad ng receipts na gamit at hindi pa nagagamit, certificate of registration, and yung BIR asked for receipt or yung placard. Pang-walo natin gagawin is, ito ay kapag nasa loob na tayo ng BIR. Humingi tayo sa guard ng form na pang business closure. Bibigyan naman tayo doon, i-fill up lang natin yung mga hinihinging information doon. And of course, syempre dapat dala nyo yung tax ID nyo o yung TIN ID nyo. And after nyo matapos fill upan yun, ipasa nyo na dun sa window 1 para ma-process na yung inyong business closure. Second to the last na gagawin natin is, ayan, magpapanotaryo tayo ng inventory list na katunayan na naka-zero na yung ating inventory kasi nga i-close na natin yung business natin. Ito ay para lamang dun sa mga nagbebenta ng mga items hindi pang service business. Yung mga pang service is wala namang ganito. Iba yung ginagawa nila. Yung form is makukuha natin dun mismo sa loob ng BIR. May bibigay sa ating link na i-open natin sa desktop or laptop. And then, ayun, i-download natin and ipiprint natin doon sa loob ng BIR. Mayroon namang libreng print doon sa BIR. Mayroon din libreng paggamit ng ganitong computer. Kaya hindi na kayo mahihirapan. And last na gagawin natin kapag okay na lahat ng requirements, yung process na sinabi ko kanina is nagawa na natin lahat. Ayan, punta na tayo sa BIR. And syempre, yun yung sinasabi ko is magdala ng sapat na pera, at least 5K, para hindi tayo ma-short. At ayan lahat yung mga process na ginawa ko during my time na nag-close ako ng business ko sa BIR. That would be all, and promise, wala na sa inyong hihingin yung BIR. Hindi na kayo magpapabalik-balik. Promise 1 day lang process kapag nagawa nyo lahat ng sinabi ko. Katulad nung ginawa ko sa BIR. Siguro nga mga half day lang yung process nyo kasi nasabi ko na sa inyo yung mga hindi ko nagawa na dapat gawin nyo sa loob ng BIR. Thank you so much mga kabro, and I hope this video helps you a lot para makapag-close kayo ng business nyo sa BIR.